Hello guys, welcome back to my channel. This is Choco and of course, gusto ko na pong i-shoutout ang aking mga followers, mga Choco lovers, and of course, shoutout to Luke. Hi Luke, I miss you. Okay, nandito po ako ngayon sa bahay ng aking kumare sa kanyang mansyon at naisipan po namin magluto ng adobong baboy. At ano pa ba? Sitaw, adobong sitaw na may sahog na baboy. So, samahan niyo po ako at para ipakita po sa inyo yung method o yung process, yung sarili kong version ng pagluluto ho ng adobong baboy. Kasi alam ko, maraming mga version yan, maraming mga proseso o mga procedures sa mga iba't ibang mga chef and cook. So, sa akin lang po ay yung dahil sa itinuro sa akin ng aking nanay. So, samahan niyo po ako at ipapakita ko sa inyo kung paano po ako magluto ng adobong baboy na may boiled egg and potato. Okay. Plus, ang aking adobong sitaw na may sahog na baboy. Okay, sasamahan po ako ng aking kumare at tutulungan niya pa akong maggayat-gayat ng mga ingredients para po sa ating lutong bahay, kumbaga tawagin. And of course, sa mga hindi po nakakapag-subscribe, baka naman po pindutin po ang subscribe button plus yung bell notification para lagi po kayong updated sa aking mga video na i-upload. So maraming pong salamat at samahan niyo po ako. Bye-bye! Hello guys, ang sitaw. Of course, nakagayat na po ang patatas. Itong patatas po ay para doon po sa adobong baboy na ayan po at pinapakuluan po natin ng baboy na may toyo na. Nagyan ko ng konting sili at pinapalambot po natin siya. Okay? At ginayat na po namin of course, itong kamatis. So, ang kulang na lang is sibuyas. Okay, so magagayat po kami ng sibuyas. Ito po yung boiled egg para dun sa, yan, kasamahan po natin siya ng boiled egg. Okay, guys? So, maggagayat muna kami ng sibuyas. Okay, guys, nakagayat na po tayo ng sibuyas. At ito po ay yung tinatawag na tapioca pearl. So, talagang I really love to do such thing like that. You know, yung mga tapioca o coffee jelly. So, talagang paborito ko po yan. So, eto na po. At medyo malambot-lambot na yung baboy. Pero mas maganda siguro kung talagang malambot talaga siya ng gusto. Kasi kanina is very frozen siya. So, yan po. Pinakukulan po natin siya para yung ma-absorb niya lahat yung liquid, yung tubig na may toyo yan. Okay? Para pagkain po natin ng baboy ay masasabi natin na malambot talaga. Sinabay ko na rin po yung sili, yung red chili. Okay? Para ma-absorb ni baboy yung konting anghang. Yan. Okay? Ito guys, so nandito na po, medyo malambot na po ang baboy. At sinama ko na ngayon ang patatas. At ito po, ang ingredients niya is, of course, nilagyan po natin siya ng toyo, a little bit of vinegar. Tapos meron siyang, ang tawag sa laurel, bay leaves. Okay, and kaya ko po siya nilagyan ng patatas is para ma-absorb niya lahat yung mantika tsaka yung liquid na yung sauce. Okay, medyo malambot-lambot ng baboy. Tapos ito na po, sinama ko na po yung boiled egg. Yan. So palalambutin pa natin siya ng siguro mga 2 to 3 minutes pa. Mas maganda kasing kainin to. Tsaka mas maganda yung medyo na-absorb na yung sabaw, yung pinaka parang tubig niya, yung sauce. So magmamantika na siya ng konti. Yun po. Ganito po yung pagluto ko ng adobong baboy. Okay? Napakasimple lang ho. Pero, tikman po natin siya kung gaano siya ka-tasty. Diba?
Mmm! Ang sarap, syempre, sariling atin. So, kumakagat po yung anghang niya, mga choco lovers, kasi meron po siyang 4 na pirasong sili. At mas maganda kung medyo konti na yung ano niya, ma-absorb ng patatas yung tinatawag na sauce. Okay, so iwanan po natin siya ng mga, siguro mga, pakulong pa natin siya ng mga 2-3 minutes pa. Okay? At tapos na po ang ating adobong baboy ni Direk. So okay guys, ngayon naman ay lulutuin natin ang adobong sitaw or shall we say ginisang sitaw. Yeah. So inuno natin ng bawang, sibuyas. Okay? Pero I prefer na mas marami siyang sibuyas tsaka bawang and then kamatis. Okay? Yan po, ginigisa po natin ng bawang, sibuyas at kamatis. Okay, tapos pag medyo luto na siya, so isasantabi natin sa isang, o ilagay muna natin siya sa isang bowl. Tapos, pipritiyuhin natin ang baboy na sahog para hindi siya magmukhang malabsa tingnan. Okay? So yun guys, so hiniwalay na natin ang bawang, sibuyas at kamatis. Paggisa. So ngayon po ay ginigisa natin ngayon ang baboy. So, kailangan mamula-mula siya at medyo malambot. So lagyan siya ng konting asin. Of course. Meron po kaming iodized salt. Hindi po siya, hindi po siya sponsor. At meron siyang pepper. Of course. Ayan po. Tatakpan ko po ang kanyang, brand name. Kasi hindi naman siya sponsor eh. Pero pag nag-sponsor siya dito, okay lang. Yan. So, halo-haluin po natin ng konti. At nilagyan ko siya ng konting bawang para lumasa, ma-absorb ng baboy yung lasa ng bawang. Okay? Tapos, takpan po natin siya. Yan. Ito po, habang pinapalambot natin ng sahog, ito ay ang tapioca pearl. Pinalambot natin siya kasi ang tagal-tagang lutuin nito. Naluloka ako dito sa tapioca na yan. So lagyan pa natin siya ng konting tubig. Yeah. Alam niyo ba mga choco lovers, nung ako'y high school, ay talagang, ang paborito ko talagang inumin during that time is sago. Sagod gulaman. Sagod gulaman, okay na ako dun eh. Kahit hindi na ako mag-lunch. Talagang bago kami mag-journalism, I think bago yata mag-alas 3 kasi ang journalism namin yata is alas 3 o alas 4 ng hapon. So bumababa kami ng school kasi may annex building sa amin para doon sa journalism namin. Talaga nga naman bago kami mag-klase ng journalism, talaga choco lovers, talagang halos lahat kami bumibili ng sagot gulaman doon sa kanto. Para nang bago kami magkaroon ng klase ng journalism, lahat kami energetic kasi nga ang sugar, diba? So, pero during that time, syempre hindi pa namin alam na ang sugar ay nagbibigay ng energy sa katawan ng tao. Kaya pala pag kada magkaklase kami sa journalism, ang masyado kaming maliksi, masyado kaming active sa klase. It's because of the sagot gulaman. So, yan ho. Kaya, ang yung likod po ay sooner or later, if in God's will, ay magbubukas po kami ng Sagu Panda. Yun po ay combination ng bubble tea, combination ng milk tea at smoothie. Ano po siya, kumbaga dalawang methods o dalawang flavor po siya. Isang milk tea at isang smoothie. Kasi yung sagu is yung talaga yung sagu sa Pilipinas is more on smoothie sila. Yung biniblend ng ice. At although there are some people here naman sa abroad na gusto nila yung milk tea, so magkakaroon siya ng combinations. Okay guys, so yan po. Update po namin kayo kapag medyo
mapula-pula na ang baboy, yan na, ready na siya na timplahan. At isasala, imimix na po natin ang ginisang kamatis, sibuyas at bawang. Yan. Okay. Okay guys, so now medyo namumula-mula na ang ating baboy. Okay. So at talagang sinamahan ko siya ng bawang para malasa-lasa ang ano. Okay, so ngayon, dahil okay na yung baboy, pwede na po natin siyang isama, yung mix ang ating mga kaninang ginisang sibuyas at kamatis. So, okay. So, halu-haluan lang po natin ng konti, takpan, tapos siguro mga 2-3 minutes, yan, I think pwede na yon. So, lalagyan na po natin siya ng sabaw, ng tubig. Then, titimplahan na natin siya. So, pakukuluan. At kapag kumulo na at malambot ng sahog, ang huli po ay ang ating string beans. O yung sitaw na tinatawag. And then, pakuluan siya ng mga 5 minutes. Then, luto na ang ating adobong sitaw. Yes! Okay guys, ito. So, medyo okay na siya. So, pag ganito na ang tsura ng ating baboy na sahog at ng bawang sibuyas at kamatis, so pwede na po natin siyang lagyan ng tubig. Ayan. Para yun po ang magiging sabaw niya. Okay. Tapos, pwede na po natin siyang lagyan ng toyo kung gusto natin. Kasi nga, adobo nga siya, di ba? Kasi parang, hindi ko rin maintindihan kung minsan kung adobo o ginisa, isa lang ba yun. Yung ginisa kasi, wala siyang toyo. Pero lagyan siya ng toyo, so magiging adobong, adobong sitaw. Pero mas, adobong sitaw na ginisa. Ang labo, diba? So, lagyan po natin siya ng soy sauce. Konting soy sauce lang. Yan. Yan po. So, and then, hayaan nyo muna natin siya ng mga 2 minutes lang. Okay. Titimplahan muna natin siya. Lagyan ng konting salt, of course. And, of course, lagyan po natin siya ng sili. Yan guys, lagyan po natin siya ng sili para kumagat-kagat ang anghang. And, pakulang po natin siya ng mga 1 minute. Takpan muna natin siya. Yan. At mga 1 minute, so pwede natin ilagay ang ating sitaw. Okay, malambot ng ating tapioca. Okay guys. Okay guys, eto at kumukulo na siya. So, pwede natin ilagay ang ating sitaw. Okay, actually napakarami niya. Kasi papakainin namin ng buong alcoer. Diba? Yan. So, mas prepare ko po yung half cook lang na talaga ng pagkakaluto ng sitaw, guys. So, yung timpla niya is okay naman siya. Nandun sa standard taste ng adobong sitaw. Ang sarap. So, mag-iiba pa yung lasa niya kasi nga, yung katas ng sitaw, once na na-absorb niya na yung tubig, may ilalabas niya na ang kanyang superpower. Diba? Superpower talaga. So, yan guys. So, yan. Tingin nyo na, absorb niya yung tubig. Diba? So, halu-haluin lang siya. Tapos, tatakpan na natin siya ng mga 2 minutes. Then, pwede na siyang lutong-luto na ang ating adobong sitaw. Yan. Okay guys, eto na po at tapos na po ang ating adobong sitaw na may baboy. Yan po. Ganun po ako mag-adobo at half cook po siya. Pwede na po siyang i-serve. Yan. Okay. So finally, tapos na ang ating adobong baboy. Okay. At ito naman ang adobong sitaw na may sahog na baboy. Diyan po, nagtatapos sa aking vlog at tignan po natin ang kanyang final verdict kung masarap talaga o hindi.
Okay guys, ito po ang pinaka-final. Yan, ito po ang ating adobong baboy na may patatas. At ito po ang ating adobong sitaw na may baboy. Yes. So, kain na po kami at titingnan po namin ang lasa. Kung talagang pasado sa panlasang Pinoy. Okay. Okay guys, ito po ang finished product ng ating adobong baboy na may patatas at boiled egg. At of course, ang finished product ng ating adobong sitaw na may sahog na baboy. At ang aking kumare po ay nagluto ng kanyang specialty na mixed fried rice or of course ang steamed rice. So mas magandang hinahalo natin yung dalawa. Okay. So, mga Choco Lovers, dalawa lang po kami kakain dito sa bahay niya. Pero po yung pagkain namin, pang buong barangay. Ganyan po talaga magluto. At saka, anong oras na po? Alas 12, midnight snacks. Would you believe? Midnight snacks. Okay, so huhusgahan po namin ang ating luto at may update po namin kayo. Okay, bye-bye.